Sa iba pang balita, matapos idawit ang Malacanang sa issue ng Senate leadership, nakita si Senador Alan Peter Cayetano na nakikipag-usap kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nangyari po yan sa isang event ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa Pasay kagabi. Special guest sila sa ika-51 anibersaryo ng Philippines-China Diplomatic Relations. Lumapit at tinabihan ni Cayetano ang First Lady na 2 silya ang layo sa kanya sa lamesa. Susubukan pa naming alamin kina Cayetano at Araneta Marcos kung ano ang napag-usapan nila. Ilang oras bago sila magkausap, sinabi ni Cayetano sa isang press conference na 2 ngayon ang Senado sa bansa, ang anyay Senate of the Philippines pati ang Senate of Malacanang. Sa loob ng 5 dekada, kabilang sa 3 pinakamalalaking lindol sa Pilipinas, ang magnitude 7.8 sa Sarangani kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, bukod sa lakas, inaasahang mapaminsala rin daw ang mababaw na pinanggalingan at tagal ng pag-uga ng lupa. Narito ang aking explainer. Tabang! Sa nakaraang 50 taon, 3 beses nagtala ang Pilipinas ng lindol na magnitude 7.8 pataas ang lakas. Isa rito, ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon noong 1990 na kumitil ng mahigit 1,000. Naitala sa lupa sa Rizal, Nueva Ecija ang epicenter ng lindol. Matinding pagyanig ang idinulot nito sa Baguio City, Camaratuan City, Dagupan City at San Fernando City hanggang sa Metro Manila. Ang isa pa ay noong 1976, halos 50 taon na ang nakakaraan. Ang magnitude 8.1 na lindol na tumama sa Moro Gulf at nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang lindol pasado hating gabi kung kailan marami nang natutulog. Tinatayang 8,000 ang nasawi, mahigit 10,000 ang nasugatan, mahigit 70,000 ang nawala ng tirahan. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976. Dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Gaya ng lindol noong 1976, paggalaw sa Cotabato Trench ang pinagmulan ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Sarangani. Parehong sa dagat ang epicenter ng 2 lindol. Pareho rin intensity 8 o very destructive ang pinakamataas na naitalang intensity. Pero mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol sa Sarangani noong 1976. 85% ng mga pagkamatay noon dulot ng tsunami ayon sa PHIVOLCS. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang pinagmulan ng pagyanig sa Sarangani. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ng malawak ang pinsalang dulot ng lindol. May kababawan daw kasi ang 33 kilometers na lalim na bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw. Tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Dati nang sinabi ng PHIVOLCS na may tuturing na mababaw kung mababa sa 30 kilometers ang lalim ng epicenter. Halimbawa, ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu noong September 30, may lalim lang na 5 kilometro. 79 ang nasawi. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na ilang lugar ang nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng lupa at ng mistulang likido dahil sa lakas ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Ayon pa sa PHIVOLCS, may 2 active volcano na malapit sa epicenter ng lindol kahapon, ang Mount Matutum at ang Mount Melibingoy. Sabi ng PHIVOLCS, walang kinalaman sa aktibidad ng mga bulkan ng malakas na lindol kahapon. Tectonic o dahil sa paggalaw ng mga fault o mga plate ang sanhi ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at hindi volcanic. Sa kabila niyan, patuloy raw ang pag-monitor ng PHIVOLCS sa mga bulkan bilang bahagi ng kanilang protocol.
Ito ang Explainers by GMA News. Mabuti nang malinaw. Papangalanan daw ng kontratistang si Curly Discaya ang iba pang personalidad na sangkot umano sa flood control scandal. Habang almost 9 months na sa Senate Detention Facility, isa-isa nare-record niya lahat kung sino yung mga yon. More than 150. Inaresto si Curly Discaya para sa kasong malversation of public funds kaugnay sa isang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa kanyang abogado, nadamay lang si Discaya. Patutunayan daw nilang hindi siya beneficial owner ng St. Timothy Construction Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng flood control project sa Kalumpit. Nakakulong ngayon si Curly Discaya sa Bulacan Provincial Jail. Non-bailable ang kanyang kaso pero magsasampa raw ng petisyon ang kanyang kampo para payagan siyang makapagpiyansa. Nagmamadaling lumabas ang ilang pasahero mula sa loob ng General Santos City Airport. Kasunod yan ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao. Narinig pa sa video na hinahanap ni News Cooper Denmark Estopado ang kanyang kasama. Kwento niya, kadarating lang nila noon sa airport sakay ng flight mula rito sa Metro Manila. Habang hinihintay raw ang kanyang bagahe, doon nila naramdaman ang lindol. Nasa maayos naman raw silang kalagayan ngayon. Nag-deploy ng kalusugan food truck sa General Santos City ang Office of the Vice President kasunod ng pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol. Hatid niyan ay pagkain para sa nasa 150 rescuers at frontliners na tumutulong sa search, rescue at retrieval operations. Nananatili rin daw na naka-standby ang OVP Southern Mindanao Satellite Office para sa mga karagdagang pangangailangan sa operasyon at iba pang tulong. Sa iba pang balita, nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya kasunod ng pagpanaw ng 2 student athletes matapos malunod sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa paunang investigasyon ng Central Luzon Police Regional Office, lumalangoy ang dalawa ng tangay ng malakas na alon sa malalim na parte ng dagat. Agad daw na dinala sa isang medical facility ang mga biktima. Idineklara silang patay ng doktor doon. Sa isang social media post naman, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ni Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan, teammates at coaches ng mga nasawing atleta. Ayon sa universidad, naroon ang mga student athlete para sa isang team building activity. Pinakilig ni na You're My Favorite Song stars na sina Heath Hornales at Caprice Cayetano ang Kapith Shippers. Tilian ng fans nang makita si Caprice na inescorta ni Heath sa kanilang magical fan meet. Warm smiles naman ang isinukli ng dalawa sa kanilang fans. Game rin silang sumagot sa ilang questions. Bukod sa pangaharana ni Heath sa Kapith Shippers, may isang fan ang nag-alay ng kanta sa kanila. Nakatanggap din ng gifts ang Kapith at narinig ang messages mula sa fans. Ang proceeds ng fan meet dinonate sa isang non-government organization. Napakasaya ko po na nandito po sila ngayon and they organized this event for us. Nakakatuwa po at nakakagulat kasi napapakita po talaga nila dito kung gaano po sila ka-energetic at napapakita rin po nila yung pagmamahal nila sa amin dito. Sumalang din sa isang photoshoot ang cast ng upcoming GMA Public Affairs series na You're My Favorite Song na sina Marco Massa, Clifford, Heath at Caprice. Maging sina Winona Collins, Wilma Docent at Katya Santos. Nakiisa ang ilang celebrity sa mga kababayan nating apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Si Sean Lucas na nasa UH coverage sa Gensan, sinabing naramdaman pero okay naman daw ang mga kaanak niya sa Davao City.
Si Sparkle Beauty Queen Michelle D. hinikayat ang mga kapuso natin na mag-donate sa mga kababayan nating humaharap sa matinding pagsubok ngayon. Nakiisa rin sina The Master Cutter stars Shuve Etrata at Charlie Fleming na nagdarasal para sa pagbangon ng Mindanao. Maging ang co-Sparkle star na si Eman Bacosa Pacquiao na taga Mindanao rin nanawagan din ng dasal para sa ating mga kababayan. Nananalangin din na makabangon ng Mindanao sino All Out Sunday singers Mark Bautista na tubong CDO at si Jessica Villarubin. Ang Pinay beauty queen na si Shamsi Supsup na taga General Santos City sinabing ligtas ang kanilang pamilya. Ibinahagi niya rin ang mga larawan ng nasira nilang paaralan. May potential threat daw sa gusali at compound ng Senado ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi ni Matibag sa gitna ng consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kahapon. Ayon kay Senator Win Gatchalian, makikipagpulong siya ngayong araw sa Senate Executive Committee at sa Senate Sergeant-at-Arms kaugnay sa seguridad sa Senado. Anya, ang seguridad at kaligtasan ng mga senador at empleyado ang pinakamahalaga. Pagtitiyak ni retired Police Major General Alfred Corpus, may calibrated response sa mga elemento ng OSA depende sa antas ng banta. Gagawin daw nila ang lahat para maprotektahan ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Bumabiyahe na ang GMA Kapuso Foundation team patungo po sa General Santos City. Magsasagawa sila ng repacking ng relief goods sa GMA Regional Station doon para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin pong via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.